Maaga nga na naman ako kasi may lakad ako. Pasensya na kayo sa kalat sa likod ko. Wala talagang time makapaglinis pa. Outfit check! Geng geng! Bago nga ako pumunta sa lakad ko, nakisuyong bayaw ko na mag-deposit muna sa bangko. Abay may pa 1,000 kaya hindi na ako tumanggi. Pagkadating ko nga dito sa Metrobank, agad ako kumuha ng number at number 10 pa lang sa counter tapos number 17 yung kinuha ko. Kinakabahan na ako baka hindi ako umabot sa lakad ko kasi may schedule yon. Kaya ang ginawa ko, nag-joyride na naman ulit ako. 79 pesos lang naman kaya okay lang. Nakarating na nga ako dito sa SM North. Pagkapasok ko ngayon, nagtanong na ako agad sa mga guard kung saan ba yung location ng pupuntahan ko kasi hindi ko kabisado ang buong SM North. Ang laki ba naman nito? Tinek ko nga ang sarili ko kung okay lang itsura ko kasi baka mamaya agad akong picturean. Yung pala nasa kabilang building pa yung pupuntahan ko kaya tumawid pa ako. Diyos ko, ang dami namang building. Di pa rin nasasanay ang taga-bukid. At dumating na nga ako dito. Buti na lang hindi madami yung tao. Akala ko aabutan ako ng 1 oras. Diyos ko, pagkaupo ko agad na akong tinawag tapos na. Akala ko nga next step na yung gagawin ko. Yung pala 1 step lang tapos na agad. Hay, salamat, hindi ako nagtagal. Kuha ko din agad yung kailangan ko. Niisip ko kung magstay muna ako dito, ikot-ikot. Total may 1,000 naman ako para may pang-content ako. Kaso taing-tain na ako kaya gusto ko nang umuwi. Nag-book na ako agad ng joyride kasi hindi ko na kaya. Tapos nakita ko yung Pande Manila. Dumaan na ako para bumili kasi favorite namin tong magkakapatid para may pasalubong din ako sa kanila. Na nagtagal, nag-message na sa akin yung joyride. Nandito na daw siya kaya umalis na ako para naman akong pupunta sa operating room nito. Naka-convenient talaga mag-joyride. Tapos pagkadating ko nga, ayun, nagpasama sa akin yung kapatid ko dahil pumunta siya ng bangko. Kaya ang tagal namin sa bangko, halos 4 hours kami sa bangko, kaya gutom na gutom kami. Ganito din ba yung technique nyo sa mga inasal? Iisa lang yung nag-a-only rice, alams na. Tapos tinake out namin si baby ng halo-halo kasi hindi namin maisama, hindi namin ma-message, naglowbat ako. Nagabihan, nag-aya naman yung ate ko. Sabi niya manlilibre daw siya, doon kami kakain sa barbecue. Tingnan nyo naman yung suot namin, nakapantulog kami lahat. Sila nakapanjama, ako nakaduster. Nagabang kami ng tricycle at pagdating nga ng tricycle ay sumakay na kami agad. Siguro natamad magluto kaya nag-aya na lang kumain sa labas. Akala ko nga dito kami kakain sa mga dinadaanan namin kaya tinitingnan ko ng mabuti kung kailan siya magpapara. Sabi niya barbecue, akala ko magmamang inasal ulit kami. Biglang sabi niya sa may Shakey's daw kuya, akala ko naman sa Shakey's, dito lang pala sa katabi ng Shakey's yung nagbabarbecue. Hello kuya na kumakaway, sana okay ka lang, sana hindi ka pa init na init. Sabi ng kapatid ko masarap daw dito kaya susubukan ko rin. Hindi pala dito ang chicken ass, tingnan nyo naman o tig 20 siya. Tapos meron din silang mga seafoods na iniihaw. Ito lang pala ito makikita sa Apo Street Corner, NS Amoranto. Kapili ka na pala ay bibilangin na nila tapos ililista para maipaluto na. Ng kapatid ko, dinadayo daw to dito. Ngayon ang daming tao pero sabi ng kapatid ko maliit pa yung tao na yan, di katulad ng ibang araw. 10 nga yung number namin. Tapos habang naghihintay kami, dumating na si Disney Princess kasi tinext namin siya. Pagkaluto ngay agad na kami kumain pero sabi ko ilipat ko yung camera. Naman yung kapatid ko galit na naman kasi sa kanya daw nakatutok yung camera. Sarap ng ambience na kumain dito, sabi ng kapatid ko kaya daw siya nagaya kasi namimiss na niya yung seawall. Abay, tingnan nyo naman si Disney Princess, apakaganda, mas maganda na sa akin at yung isa naman nagtatago na naman. Nga kami ay nag-i-enjoy sa pagkain, ang sarap pala ng barbecue nila, legit talaga. Habang kumakain ako, napansin ko yung mga kukunin Disney Princess, talaga naman, bongga, kabog talaga ako. Tapos na kami kumain, napansin ko yung kapatid ko, tinutupi niya yung bangbalot ng kanin. Akala ko trip-trip lang niya, yung pala tinuloy-tuloy niya kasi lilinisin niya yung mesa. Abay, syempre, nahiya yung ate. Kasi napakabait ng bunso, good Samaritan, kaya tinulungan ko na rin siya magligpit. Tama nga naman. Sasanayin ko ang sarili ko pagkakain sa labas na ganito yung gagawin ko. May isip pa yung bunso kaysa sa ate, kaloka. Pero yan talaga ang bunso namin, yan ang pinakamasipag sa amin. Ibang bunso, spoiled yan. Hindi, napakabait ng bunso namin. Napakamahiyain lang. At nalinis na nga namin yung mesa. Tapos umuwi na rin kami. Naglakad lang kami para banding-banding kami magkakapatid. Tapos itong dalawang bunso, bunsong babae, bunsong lalaki, di ko alam kung nagkapalit ba sila. Ruta na naman sa daan, parang mga aso't pusa. Pagdating ko nga, binidyohan ko tong may nagbigay sa akin na followers ko sa TikTok. Actually, bawas na yan kasi kinain na namin dahil sobrang sarap. Makapuno, Melky, makapuno. Ayun na yon. Thank you, Ann, sa padala mo. Out sa'yo. Sa pag-appreciate ng mga videos ko sa TikTok. Walang mga kwenta minsan. Sabi, sa sobrang sarap nito, gusto ko ulit mag-order nitong makapuno. Tingnan nyo, packaging pa lang, ang ganda-ganda na. Recycle ko pa to, malalagyan ko pa to ng mga makeup. Tapos ito naman, Yema Pastillas. Ang sarap din niya, perfect na panhimagas. Kinikilig naman ako kasi first time may nagbigay sa akin.